Hello, kamusta? Ngayong araw, tunghayan natin ang masalimuot na pag-iibigan ni na Christine at DJ. Sa gitna ng kinang ng altar at engrandeng selebrasyon, tanging pait at lamig lang ang namamayani. Magagawa nga ba ni Christine na painitin ang puso ng isang lalaking wala ng ibang nais kung hindi ang gawing madilim ang buhay niya? O mauuwi lang sa walang lahat ng sakripisyo? Huwag nang magpahuli. Ako po si Miss Maria at simulan na natin. Christine POV. Mabilis kong binawi ang tingin ko sa kanila bago pa ako mapansin ni DJ. I didn't see anything. I didn't see him. Umarte ako na parang normal lang. Mas mabuti ng ganon na para bang wala akong nakikita. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni JP sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya at pilit nang ngumiti. Isang ngiting nagsasabing, I'm okay. Alam kong hindi siya naniniwala dahil alam niyang dahilan kung bakit ako biglang natahimik. Imbis na magsalita, tumango na lang siya. Parang sinasabi niyang naiintindihan niya. Mga hakbang na kami papasok nang biglang may isang malakas at tuwang-tuwang boses ang tumawag sa pangalan ko. Tin! Napalingon ako at kasabay nun parang huminto ang galaw ng paligid. Nagkaroon ng bahagyang pag-alangan ang mga tao sa loob ng restaurant. Ilang segundo lang, pero sapat lang para ang lahat ng atensyon ay mapunta sa akin. Kasama na doon sina DJ at Marilu. Napansin kong bahagyang gulat sa mukha ni DJ nang makita ako. Pero agad din yung napalitan ng naniningkit na tingin. Halos nanunuri. May bahid na galit. And then, his gaze dropped patungo sa kamay kong nakapulupot sa braso ni JP. Pasimple kong binawi ang kamay ko. Sakto namang nakalapit ng babaeng tumawag sa pangalan ko. Isang fan. Abot-teng ang ngiti sa kanyang labi. Excited at nanginginig pang kamay habang hawak ang cellphone niya. Can I take a picture with you? Please! Halos hindi mapakali ang babae sa harapan ko. Ngumiti ako at tumango. Of course! Lumayo naman ng bahagya si JP at binigyan ako ng space. At kahit abala ako sa pagpapapicture sa mga fans, ramdam ko ang titig ni DJ. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero alam kong sa akin siya nakatingin. At hindi ko rin alam kung bakit pagkatapos niya akong iwan kanina. Matapos ang ilang sandali ng picture taking, lumapit muli si JP sa akin. Walang salita at walang tanong. Basta marahan niyang inalalayan ako na maupo sa mesa namin. 3 dipa ang layo mula sa kanila ni DJ. I swallowed hard. 3 damn feet. But why does it feel so close? Ignore them. I focus on the menu in front of me. Pretending I didn't feel the weight of their presence just a few steps away. Kahit naramdaman kong parang sinisilaban sa upuan ko nang may tumawag sa pangalan ko. Tin, ayaw ko sanang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Pero wala akong choice. Ayoko na maging isnabera. Dahan-dahan akong tumingin kay Marilu. Nakangiti siya, overly sweet, habang kumakaway gamit ang isang kamay. Samantalang yung isa niyang kamay, nakapatong sa ibabaw ng kamay ni DJ. Tumingin siya kay DJ tapos ngumiti ng matamis. Parang eksaktong-eksakto sa ginagawa ng mga babaeng bida sa pelikula. Kapag gusto nilang ipakita sa ex ng boyfriend nila na sila na ngayon, napahigpit ang hawak ko sa menu. DJ, on the other hand, wala. Tila deadma lang. Walang kahit na anong reaksyon sa mukha niya. Pero after a second, I let out a small sigh, raised my hand, ever slightly, at nag-wave pabalik kay Marilu. Kasabay noon ng isang tipid na tamad ng ngiti. Bumalik ako sa menu ko, hoping that was the end of it. Pero nagkakamali ako. Yo DJ, kumusta? JP greeted. Jesus Christ, JP! Magkakilala ba sila para tawagin pa niya? Then, DJ shifted his gaze to JP and responded with a small knock. Nota, word for the damn nod. JP smirked. How are you, man? When was the last time we see each other? Then, DJ let out a short chuckle pero hindi masaya. Hindi warm. It was mocking. I don't know. He answered, voice dripping with sarcasm.
Bakit? Important ba sa'yo? Pakiramdam ko bigla na lang uminit ang paligid. I felt it, that tension. Para bang may hindi sila pagkakaunawaan na dalawa. Yung parang isang maling salita lang, may sasabog sa kanilang dalawa. I grip my fork. Oh, for Pete's sake, kulang na lang maipaypay ko sa mukha kong mga kamay ko. Masyadong mabigat ang hangin sa loob ng restaurant. Bukod sa kanilang dalawa, nakikita kong isang kamay ni DJ na nasa bewang ni Marilu, humahaplos doon. Pero pakiramdam ko naman, ang bawat kilos ko ay minamasdan ng mapanuring mga mata ni DJ. Hindi ko alam kung ako lang ang may ganitong pakiramdam. Pero parang kahit na anong gawin ko, sinusuri ng mga mata. Tahimik pero matalim. I gasp for an air. Ramdam ang paninikit ng dibdib. I need to breathe. Mabilis akong tumayo. Halos natabig pang baso ng tubig sa mesa. I need to go to the ladies room. Paalam ko kay JP. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin. Nakita kong bahagyang pagtaas ng kilay niya. Pero tumango siya. You okay? Gusto mo na samahan kita? Umiling ako. Yeah, I'm okay. I lied, forcing a small smile. Just need to freshen up. Kinuha kong bago at mabilis na tumalikod. Hindi na ako lumingon. Hindi ko kayang makita ang mukha ni DJ, lalo ng mga matang parang gustong basahin ang iniisip ko. I walk briskly towards the restroom, ignoring the way my hands were shaking. Hindi ko siya bibigyan ng satisfaction na makitang nasasaktan ako. Kailangan ko makarating sa ladies room bago tuluyang bumagsak ang luha ko. Pero hindi pa man ako nakakarating, isang kamay ang biglang humawak sa likod ng braso ko. Mahigpit, parang bakal na, hindi ko kayang tibagin. Mag-usap tayo. Malamig ang boses na dumampi sa tenga ko bago ko hinila palayo. Halos matapilok ako sa bilis ng pangyayari. Wala akong nagawa nang hilahin niya ako hindi maglakad. Pilit na tinatanggal ang kamay niyang nakahawak sa akin. Bitawan mo ko, DJ. Mahina pero mariin kong sabi, pero parang wala siyang narinig. Sa isang iglap lang, naramdaman kong matigas na pader sa likod ko. Sinandal niya ako doon, nilayo sa mga mata ng iba, sa ingay ng paligid, sa tahimik na sulok na to. Walang ibang makakakita sa amin. Napaangat ako ng paningin sa mukha niya. Galit siya. Hindi lang basta galit. Parang sasabog. Nanginginig ang mga kamao niya sa gilid ng katawan niya at ang titig niya sa akin ay parang apoy na kayang sunugin ako ng buo. Ikakasal na lang tayo, Tin. Madinang bawat salita niya, puno ng galit. Pero nagawa mo pang makipagkita sa ibang lalaki. Anong room niyo dito sa hotel? At ilang oras niyo balak mag-check-in? Ha? Nagpantingan tenga ko at napasinghap ako sa akusasyon niya. Nahalinhan ng galit ang takot ko. Umangat ang kamay ko at dumapo yun sa mukha ni DJ. Wow! DJ, just wow! Sarkastikong sabi ko. Ang galing mo namang magsalita. Ikakasal na lang tayo pero nagawa mo ring makapagkita sa ex-girlfriend mo. Hindi ba dapat ako nagtatanong yan? I encountered harshly. Hindi pa tayo kasal pero may plano ka ng iputan ako sa ulo. DJ grabbed my shoulder and gave me a vicious shake. Bitawan mo ko! Ano ba? Halos sumigaw ako. Pinakawalan niya ako at napasa po siya sa ulo niya gamit ang mga palad niya. Marahil nahimasmasan. Tumaas ang kamay ko, tinulak ko siya. Wala akong ginagawang masama. Patuloy ko. Hindi na ako nakapagpigil. Ikaw itong sinungaling sa ating dalawa. Sabi mo nasa ospital si Marilu. Kulang na lang ipamukha mo sa akin na ako may kasalanan kung bakit siya nandun. Pero ano, magkikita lang pala kayo dito sa hotel? Hindi ko alam kung tama bang sinasabi ko pero sa sobrang sakit at galit wala na akong pakialam. Tumaas ang kamay niya, hindi para saktan ako kundi para pigilan ang susunod ko pang sasabihin. Ipapaalala ko lang sa'yo, malamig ang tinig niya, parang hinahating mundo ko sa gitna. She's not my ex-girlfriend. Dahil hindi kami naghiwalay. Kami pa rin, Tin. Until now. I froze. Parang sandaling tumigil ang paghinga ko. Napakurap ako at napalunok bago nakapagsalita. Ikakasal ka na sa akin, DJ. Dapat lang na makipaghiwalay ka na sa kanya. Sabi ko, halos hindi makapaniwala. Umiling lang siya at nagpatuloy na magsalita. At bakit ko gagawin yun? Mas lumapit siya at ramdam kong init ng katawan niyang naglalaban sa lamig ng paligid. Galing talaga ako sa ospital dahil nawalan siya ng malay. I swallowed hard. Hindi ko magawang kumilos sa mga narinig. Kaya kami nandito sa hotel dahil nakiusap siyang ilabas ko siya before my wedding to you.
Matalim ang titig niya na lumapat sa akin, parang hinuhukay ang kaluluwa ko. Ganun siya kabait, Tin. Marinang tono niya, puno ng panunuya. Hindi katulad mo, masamang ugali mo. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Yun bang tingin niya sa akin na masama akong tao? Pilit kong hindi pinapansin ang sakit ng dala na sinabi niya. Pilit kong hindi pinakita kung gaano ako nasasaktan. Humugot ako ng malalim na hininga. Pilit na pinatatatag ang loob ko at pinapatibay ang boses ko. Dapat lang, anas ko, kahit pa nanginginig ang loob ko, pero isang panunuyang ngiti lang ang binigay niya sa akin. 1 taon lang, Tin, sabi niya. 1 taon lang tayo. Kapag walang nangyari sa loob ng 1 taon, papalayain mo na ako. Kung hindi lang dahil sa pananakot ng lolo mo, hindi talaga ako magpapakasal sa'yo. Malaking mawawala sa amin kung hindi kita pakakasalan. Babagsak ang negosyong man ng mga magulang ko dahil sa lolo mo. Ramdam ko ang pait sa tono ng boses niya. Natahimik ako. Parang gumuhong buong mundo ko sa sinabi niya. So that's it. Para lang ako sa negosyo. Para lang akong piraso ng chess piece na kailangang ilagay sa tamang pwesto. Pero hindi ako papayag na ito lang ang ending namin. Ang luhang nagbabantang bumagsak ay sinisikap kong pigilan. I won't let him win. Taas noo akong tumingin sa kanya kahit pang puso ko ay parang gusto nang sumuko. Then, that is fine. Mahina pero matigas ang boses ko. Gagawin kong lahat para mahalin mo ko bago matapos ang 1 taon. Naningkit ang mga mata niya. I will do anything para mahulog ka sa akin. Dagdag kong sabi na may katiyakan sa tinig ko. Saglit siyang natigilan pero ilang segundo lang napailing siya at isang mapait na tawa ang lumabas sa labi niya. Well, Anya, puno ng panunuya. Good luck. Bahagyang yumuko para dumikit ang labi niya sa mismong tenga ko bago bumulong. Dahil sa loob ng 1 taon na yun, gagawin ko rin ang lahat para sumuko ka. Ramdam kong panginginig ng buong katawan ko pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makita akong natatakot. Sisiguraduhin kong hindi niya ako matatalo pero sa huling sinabi niya, doon ako tuluyang namanhid. Sisiguraduhin kong you will live a life like hell with me. Parang isang matalim na kutsilyong sumaksak sa puso ko pero hindi ako natinag. Hindi ako pwedeng umatras. Ngumiti ako kahit paramdam kong nalulunod na ako sa sakit ang dibdib ko. Let's see. Sagot ko, mahina pero may determinasyon. Pero sana hindi mo pagsisiyahan na sinayang mo isang tulad ko. Tumawa siya, malamig at walang buhay. At bakit ako magsisisi? Balik niya, puno ng panunuya. Hindi ka naman importante sa akin. You are just part of the bargain. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tila may paitang bawat katagang sinasabi niya. Mahina akong humiti sa kanya bago ako nagsalita. Then see you in 2 days. Ilang minuto na lang at magiging Mrs. Bentacourt na ako. Everything was perfect. Mula sa engrandeng dekorasyon ng simbahan, sa mga puting rosas na nakakalat sa pulang carpet, hanggang sa chandeliers na parang mga bituin nakasabit sa kisame ng simbahan. Kahit natutol si DJ na ikasal kami sa simbahan at engrandeng selebrasyon, wala pa rin siyang nagawa. Nasunod pa rin ang gusto nila Lola Patricia. Isang kasalang hindi lang basta maganda o hindi engrande. Pero kahit na gaano kaganda ang lahat, may bumabagabag sa puso ko. Napapangiti ako sa isip ko na makita ang groom ko. Suot niya ang isang itim na Armani suit na may lalong nagpalutang sa kisig niya at kagapuhan. Hindi niya to sinukat pero perpektong bumagay sa kanya. Parang sinadya. Para talagang nakatakda para sa kanya. Oh my God! He's so gorgeous! Kahit gaano pa siya kasungit, kahit pa malamig ang tingin niya sa akin, hindi ko may tatanggi na lalo akong nahuhulog sa kanya. Pero ang masakit lang dahil hindi niya ako tinitingnan gaya ng pagtitig ko sa kanya. Nasa harapan siya ng altar, walang emosyon, walang sigla, halos hindi ko makitang lalaking minahal ko sa una pa lang naming pagkikita. He looks empty. Ang lungkot sa mga mata niya ay para bang pinipilit niyang itago, kahit na magkunwari siya, kahit ngayon lang. Bakit DJ? Ganito ba talaga kasakit para sa'yo ang pagpapakasal sa akin? Hindi ba pwedeng maging masaya ka kahit na ngayon lang? Huminga ako ng malalim habang mahigpit na nakahawak sa braso ng daddy ko. Tin, mahina niyang sabi pero may bigat ang boses niya. Napatingin ako sa kanya, kitang-kita kong lungkot sa mga mata niya. Pero higit doon ang pangamba. You can still walk away. Dagdag niya, ramdam kong panginginig ng kamay niya.
Hindi ako sumagot sa kanya, ngunit hindi ako atras. This is my dream. This is my only chance to be with him. Ngumiti ako kahit napilit man pero may paninindigan. I love him, Dad. Napapikit siya at marahang tumango kahit halata sa kanya na hindi siya sang-ayon. Pero kahit nalabag sa loob niyang pagpapakasal ko, kasama ko pa rin siya ngayon. At yun ang mahalaga sa akin, ang presensya ng mga magulang ko. Nang makarating kami sa harapan, tinapunan ko ng tingin si DJ. He was looking straight ahead, avoiding my eyes. Pero nang inabot na ako ni daddy ko sa kanya, napilitan siyang abutin ito. Nakangiti siya pero halatang pinag-aralan pang ngiti niyang yun. Walang lambing, walang tamis, at walang kahit na anong emosyon. Oh DJ, bago tuluyang bitawan ng daddy kong kamay ko, bumaling siya kay DJ. Alagaan mo nga anak ko. Mariin niyang sabi, kung hindi mananagot ka sa akin. Kapag may narinig ako na hindi maganda, may warning ang tinig ni daddy, tahimik lang si DJ. Hindi siya nagsalita pero ang mga titig niya ay may sagot. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng daddy ko. Hindi niya nagustuhan ang babalang kasama nito. Hinawakan niyang kamay ko at walang sabi-sabing inakay ako papunta sa altar na para bang gusto niya na matapos na kaagad ang lahat. Pero ako, gusto kong namnamin ang bawat sandali. Maya-maya lang, magiging asawa niya na ako at kahit hindi niya ako mahal, sapat na muna sa akin yun. Tahimik ang buong simbahan, parang hindi makahinga ang lahat. Hindi dahil sa solemn na seremonya, kung hindi dahil sa matinding tensyong bumabalot sa paligid. Nakatayo ako sa tabi ni DJ. Ang kamay ko ay mahigpit na nakapaloob sa kanya, pero hindi siya humahawak pabalik. Parang wala siyang nararamdaman. Parang wala siya dito. Talagang pinaparamdam niya sa akin ang panlalamig niya. Alam kong hindi niya ito gusto. Alam kong para sa kanya, isang trap ang kasalang ito. Pero hindi ba't ito rin ang sinasabi ng puso ko? Nasa kabila ng lahat, this is our fate. Napatingin ako sa paring na magsimula na siya sa kanyang seremonyas. Kayo ba, Douglas John Bentacourt at Christine Maris Velasco, ay narito ngayon upang ipahayag ang inyong malayang pagsang-ayon sa banal na sakramento ng kasal? Inabot sa akin ng mic, narinig ko pang sarili kong huminga nang malalim bago marahang tumango at sumagot. Yes, Father. Sagot ko nang walang pag-alinlangan. Then all eyes turned to DJ. It's DJ turn. Nakatingin lang siya sa pari, walang imik. Douglas John, ulit ng pari, bahagyang bumaba ang boses, halatang napansin ang pagdadalawang isip niya. Muli siyang hindi kumibo. I felt my chest tighten. Everyone was watching. Everyone was waiting. My friends from showbiz at ilang reporter na narito. Maging ang daddy ko, ang mami ko, mga magulang niya at ang grandparents ko. Lahat sila tahimik. Pinagmamasdan ng bawat segundo ng katahimikan. My heart pounded inside my chest. Then, dumating ng sandaling kinatatakutan ko. Douglas John Bentacourt, muling sabi ng pari, this time mas diretso at may bahagyang diin. Tinatanggap mo ba si Christine Maris Velasco bilang iyong may bahay sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya, habang buhay? The silence was deafening. Para ako hindi makahinga habang nakatitig sa kanya. Hinihintay ang sagot na kay tagal na mutawi sa bibig niya. Ilang segundo ang lumipas pero hindi pa rin siya sumasagot. Kumakalabog ng puso ko sa matinding kaba. Narinig kong mahinang bulungan ng mga bisita. May narinig pa akong isang babaeng tila na pasinghap. I felt my hands turning cold. DJ, please say something. Napansin ko na bumigat ang kanyang paghinga. His jaw clenched, his hands curled into fists. Felt like forever. Bago siya sa wakas ay bumuka ang bibig. Pero kahit sa pagbigkas niya, ramdam ko ang bigat. I do. Hirap siya at pilit na pilit para bang isang sentensyang kailangang tapusin. At sa sandaling yun, parang may kung anong pumunit sa puso ko. Hindi ako makagalaw, hindi ko alam kung matutuwa ako dahil sumagot din siya o masasaktan dahil alam kong hindi niya ito ginusto. His voice lacked warmth, lacked sincerity. God, he really doesn't want this. I swallowed the lump in my throat. It was painful. Pero hindi ako papayag na itong simula ng buhay mag-asawa namin. Gagawin kong lahat. Mapatunayan lang sa kanya na hindi siya nadaya sa kasalang ito. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride.
Tumikim ang pari matapos ang kanyang anunsyo pero wala akong naramdamang kahit na anong galaw mula kay DJ. Wala kahit na anong pagdampi ng labi niya sa akin. Wala man lang kahit na pilit na yakap. Nakatayo lang siya doon at parang ribulto. Kahit na ganon, hindi ko hinayaang madungisan ng sandaling ito. Ngumiti ako at ako mismong lumapit sa kanya. Dinampi kong labi ko sa pisngi niya. Napansin kong bahagya niyang iniwas ang kanyang muka pero ako lang ang nakapansin noon. Narinig kong masigabong palakpakan ng mga bisita. Ramdam kong kakaibang saya sa loob ng simbahan pero nang lingunin ko si DJ, tila ibang mundong ginagalawan niya. Laglag ang balikat, nakayuko at walang bakas ng kasiyahan. Parang itong naghihintay ng hudyat sa pagbitay sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan o magpanggap na lang na hindi ko nakita yon. This is supposed to be the happiest day of my life. Pero bakit parang ako lang ang masaya? Bakit hindi man lang niya magawang maging masaya kahit na kunwari lang? Dumating ng oras ng pagpirma ng aming marriage contract. Maayos kong nilagay ang aking lagda sa page at ang kamay ko'y bahagyang nanginginig pero puno ng sigla. This is it. Ako na si Mrs. Christine Maris Velasco Bentacourt. Pagkatapos kong pumirma, nilapag kong ballpen at tumingin sa kanya. Nakatitig lang siya sa papel na parabang isa itong bitag. Natahimik na naman ang buong paligid. Lahat naghihintay sa pagpirma niya. Napansin kong panaka-naka siyang tumitingin sa kanyang mga magulang, tila humihingi ng sagot, ng direksyon, pangunawa sa kanila. Ngunit tangulang sinagot ng mga to. No choice siya, walang pagpipilian. Parang dinurog ang puso ko sa realization na yon. Sa bawat segundo ng pananahimik niya, lalo kong kinakabahan. Then, with an almost painful slowness, dinampot niyang ballpen. Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan nang makita kong nanginginig ang kamay niya. Para bang ang bigat-bigat ng ballpen sa gagawin niyang paglagda. Hanggang sa wakas, tinikit niyang dulo ng ballpen at pinirmahan niya. Nang matapos siya, agad niyang binagsak ang ballpen sa mesa. Para bang gusto niyang burahin ang sarili niyang pangalan doon. Malakas ulit ang palakpakan ng mga bisita pero sa mga mata ni DJ wala akong nakitang kahit na anong ningning. Pagkatapos ng pirmahan, picture taking na tumagal ng 30 minutes hanggang isa-isang umalis sa mga bisita para pumunta sa reception. Sa loob ng bridal car, hindi ko maiwasang mapangiti. Finally, kasal na kami and I took a calming breath. Tila na walang bigat sa dibdib ko. I turned to him, hoping to see something kahit napilit ng ngiti man lang mula sa kanya. Pero nanatili lang siyang tahimik, nakatingin sa labas ng bintana, ang mukha niyang kasing lamig ng yelong hindi matunaw-tunaw. Nagdalawang isip ako bago hinawakan ang kamay niya. Dahan-dahan lang, parang sinusubukang basagin ng yelong bumabalot sa kanya. Pero sa isang iglap, bigla niyang inalis ang kamay niya, para bang ang hawak ko isang bagay na hindi niya matanggap. Lumingon siya sa akin, his eyes burning with rage. Don't touch me. Napayo ko ako sa hiya. Pakiramdam kong namutla ang mukha ko sa sakit ng mga salitang yon. I tried to speak, tried to reason with him. DJ, I swallowed the ping-pong ball in my throat na tila humarang sa lalamunan ko bago ako nagsalita. Pwede ba, kahit na ngayon lang, ngumiti ka, kahit na saglit lang, ipakita mo na masaya ka. Please, I was practically begging to him, pero nanatili siyang tahimik. He just turned his head away from me, staring outside the window as if I wasn't even heard me. Grabe ang mga kaganapan mga ka-love. Isang kasal na dapat sana ay simulan ng habang buhay na ligaya. Pero nauwi sa isang pangakong puno ng pait at paghihiganti. Nakakalungkot isipin na sa ngalan ng negosyo at obligasyon, ang pag-ibig ay nagiging isang bilangguan. Dito natin mapagtatanto ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig na pinilit, kailanman hindi magbubunga ng tunay na kapayapaan. Minsan akala natin sapat ng maging matatag at matyaga para makuhang puso ng isang tao. Pero wag nating kalimutan na ang pagmamahal ay dapat nagmumula sa malayang kagustuhan, hindi sa sumpa, hindi sa kontrata, at lalong hindi sa takot. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinaranas ni Christine, tatanungin ko kayo, hanggang saan ang hangganan ng pag-ibig na nagpapakasakit? At sa panig naman ni DJ, hanggang kailan magtatagal ang galit bago niya makitang katotohanang nasasaktan na rin siya? Ano sa tingin niyo ang dapat gawin ni Christine? Susuko na ba siya? O lalaban hanggang sa huli? Iwanan yung inyong mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to para sa susunod na yugto ng ating mga kwento.
Ako po si Miss Maria at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na part ng ating teleserye drama. Mag-iingat kayong lahat.